officers have been slightly injured. What happened? A bomb. A criminal conspiracy, Goering. 10 conspiracy theory na kalaunan ay nagkatotoo. Ang conspiracy theory ay tumutukoy sa mga kwento o paniniwala na nagsasabing may mga sikreto o nakatagong plano ang ilang mga tao o grupo sa likod ng isang pangyayari. Dahil dito ay naging usap-usapan ito sa internet. Pero alam nyo ba na may ilan sa mga ito ang napatunayang totoo? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan at aalamin natin ang 10 conspiracy theories na napatunayang totoo pala. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, CIA conducted mind control experiments. Ang CIA mind control experiments ay kilala sa tawag na Project MK Ultra. Ang programa na ito ay pinasimulan ng CIA noong 1950s hanggang 1973. Ang layunin ng proyekto ay magsagawa ng eksperimento sa mind control upang makabuo ng mga makapangyarihang teknolohiya at pamamaraan na makakatulong sa interrogation at intelligence gathering. Sa ilalim ng programang ito, pinag-aralan ng CIA kung paano maaaring maimpluwensyahan at makontrol ang isipan ng isang tao sa pamamagitan ng hypnosis, LSD o lysergic acid diethylamide at iba pang psychedelic drugs na may posibilidad na burahin ang memorya o baguhin ang estado ng pag-iisip. Sa eksperimento na ito, ginamit nila ang mga ahente at sibilyan ng maraming beses nang walang kanilang kaalaman o pahintulot bilang kanilang mga test subjects sa iba't ibang kontrobersyal na pamamaraan. Kabilang dito ang pag-administer ng mga drogang psychedelic tulad ng LSD na pinapaniwalaang nakakaapekto sa memorya at decision-making capacity. Nakatuon ang proyekto sa pag-develop ng mga teknik na pwedeng gamitin laban sa mga kaaway sa panahon ng Cold War, lalo na sa mga kaso ng interrogation. Ayon sa mga inilabas na dokumento, ang eksperimento ay isinagawa ng may pagpapahirap at psychological manipulation na isinagawa sa mga ahente ng CIA at ilang mga ospital at universidad. Sa kabila ng sikretong experiment ng MK Ultra, natuklasan ito noong 1975 nang magsagawa ng investigasyon ng US Senate na tinawag na Church Committee. Lumabas ang katotohanan na bagamat sinira ng CIA ang karamihan sa mga dokumento, may ilang impormasyon na naiwan na nagpatunay sa existence nito at ang mga naapektuhan ng proyekto. Kaya't kahit itinuturing na conspiracy theory lamang ito dati, ay naging totoo ang MK Ultra matapos mailantad ang mga natirang dokumento at testimonya ng mga biktima ng pinag-eksperimentuhan. Kaya naman ang pagkakabunyag ng MK Ultra ay nagbigay daan sa mga batas at regulasyon na mas lalong higpitan ang proteksyon sa mga karapatan ng mga individual laban sa non-consensual experimentation. Ang kasong ito ay naging leksyon tungkol sa abusadong kapangyarihan ng ilang ahensya ng gobyerno at nagbigay diin sa importansya ng transparency at accountability sa intelligence practices. Number 2, Nazi officers tried to kill Hitler. Ang conspiracy theory ukol dito ay tungkol sa isang lihim na plano ng ilang opisyal ng Nazi na patayin si Adolf Hitler na kalaunan ay napatunayang totoo sa pamamagitan ng mga dokumento at testimonya. Kilala ito sa tawag na Operasyon Valkyrie. Ang planong ito ay naglalayong mawakasan ang pamumuno ni Hitler sa paniniwalang ang kanyang mga desisyon ay nagdadala ng pagkawasak sa Germany. Lalo na't patuloy na tumitindi ang kasawian at pagbagsak ng bansa sa World War II. Ang pangunahing tao sa likod ng planong ito ay si Colonel Klaus von Stauffenberg, isang opisyal ng Nazi na naniniwalang ang tanging paraan upang mailigtas ang Germany ay ang alisin si Hitler sa kapangyarihan. Noong July 20, 1944, isinagawa ni Stauffenberg at ng kanyang mga kasabwat ang isang assassination attempt kay Hitler sa pamamagitan ng isang bombang itinago sa isang leather bag at inilagay malapit kay Hitler habang nasa isang pagpupulong sa Wolf's Lair, ang punong himpilan ni Hitler sa East Prussia. Kaya naman itinakda ng grupo na kung sakaling magtagumpay man ang plano ay mamahala sa Germany at magsasagawa ng mga negotiation sa mga Allied powers upang mawakasan ang digmaan. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang assassination attempt. Bagaman malakas ang pagsabog at maraming nasugatan sa kwarto, nakaligtas si Hitler at mayroon lamang tinamong mga sugat. Dahil dito mabilis na nakapagresponde ang mga tapat na opisyal ni Hitler at ang mga kasabwat dito ay nadakip at kalaunay pinarusahan ng kamatayan.
Ang kabiguan ng Operation Valkyrie ay nagresulta sa mas mabagsik na paghihigpit sa loob ng Nazi Germany at tinukoy at inalis ni Hitler ang sinumang pinaghihinalaang hindi tapat sa kanyang rehimen. Ang pagiging totoo ng teoryang ito ay napatunayan sa mga testimonya ng mga opisyal na sangkot at mga naiwang dokumento, kasama na ang mga personal na liham ni Stauffenberg at ilang mga miyembro ng German Resistance. Number 3. The Chicago White Sox through the World Series. Ang conspiracy theory na ito ay tungkol sa isang sikat na iskandalo sa kasaysayan ng baseball na kalaunan ay napatunayang totoo. Noong 1919, ang Chicago White Sox na itinuturing na isa sa pinakamalalakas na baseball teams noong panahong iyon ay sinasabing nagkasundo sa mga gambling syndicates upang matalo ang kanilang sariling team sa World Series laban sa Cincinnati Reds. Samantala, kilala rin ito bilang Black Sox Scandal na kung saan ilang pangunahing players ng White Sox ay nakipagkasundo upang hindi sila manalo kapalit ng malaking ibabayad sa mga nagsusugal sa grupo. Samantala, ang plano ay pinangunahan ng ilang White Sox players kabilang sina Eddie Cicotte at Shoeless Joe Jackson na inengganyo ng malalaking gambling figures gaya ni Arnold Rothstein. Sa usapang ito, ang mga manlalaro ay pinangakuan ng malaking halaga ng pera upang tiyaking matatalo ang kanilang team sa mga kritikal na laban sa serye. Sa ilalim ng kasunduan, ipinakita nila ang mahinang paglalaro at ginawang halata ang ilang pagkakamali dahilan upang manalo ang Cincinnati Reds sa World Series noong 1919. Gayunpaman, ang iskandalo ay lumabas noong 1920 na ang ilang mga players ay nagsimulang umamin at inamin ni Cicotte ang pagsali niya sa plano kapalit ng pera. Sa kabila ng pagiging tunay ng balita, tinanggal ng korte ang lahat ng kaso laban sa mga kasali dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Subalit hindi ito nakaligtas sa National Baseball Commission sa pangunguna ni Judge Kennesaw Mountain Landis. Pinatawan ng lahat ng 8 kasangkot na atleta ng habambuhay na ban sa paglalaro ng baseball, kabilang si Jackson na isa sa pinaka-prominenteng player sa kanilang team. Ang pagkatotoo ng teoryang ito ay nagsilbing leksyon sa sport ng baseball at nagbigay daan sa mas mahigpit na patakaran laban sa gambling at fixing. Ang Black Sox Scandal ay nagpatunay na maging sa larangan ng laro, ang korupsyon at panloloko ay umiiral pa rin. Ngunit ang skandal na ito rin ang naging simula ng mas mahigpit na regulasyon at pagbabantay upang panatilihing malinis ang imahe ng professional sports sa Amerika. Number 4. CIA was developing a heart attack gun. Ang teorya na nagsasabing ang CIA ay nagde-develop ng teknolohiya para magdulot ng heart attack bilang paraan ng assassination ay isa sa mga kontrobersyal na conspiracy theories na kalaunan ay nagkaroon ng bahagyang katotohanan. Noong 1975, sa gitna ng mga pagsisiyasat na isinagawa ng Church Committee na isang investigative committee ng US Senate na nag-imbestiga sa mga lihim at di makatarungang aktibidad ng mga intelligence agencies tulad ng CIA, ay lumabas ang mga dokumento at testimonya na nagsasaad na ang ahensya ay nag-eksperimento sa mga kakaibang paraan ng pagpatay. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng isang heart attack gun na isang espesyal na baril na dinisenyo upang makapatay ng hindi nakakaakit ng pansin. Ayon sa mga lumabas na impormasyon sa investigasyon, ang heart attack gun na ito ay naglalabas ng isang maliit at halos di nakikitang laso na tinatawag na shellfish toxin o saxitoxin. Ang laso na itinuturok sa katawan ng target gamit ang isang baril na may frozen dart. At kapag pumasok sa katawan ay mabilis itong natutunaw at nagiging dahilan ng atake sa puso na mistulang natural na heart attack lamang kung titingnan. Ang laso ay hindi nagiiwan ng markang madaling makita at mahirap itong madetect kahit sa otopsiya kaya't walang matibay na ebidensya ng foul play. Bagaman hindi pa ganap na nagamit ang heart attack gun sa mga operasyon, ngunit kinumpirma ng mga CIA officials na may ganitong klase ng teknolohiyang idinevelop sa kanilang mga Black Ops projects noong Cold War. Dahil layunin ng mga eksperimento na magkaroon ng invisible at hindi mapapansing pamamaraan ng assassination na maaaring gamitin laban sa mga kaaway o threats sa US government. Samantala, ang pagkakadiscover sa ganitong teknolohiya ay nagpalala sa imahe ng CIA at nagbunsod ng maraming tanong tungkol sa etika at lawak ng kanilang operasyon.
Gayunpaman, ang heart attack gun ay naging simbolo ng madilim na aspeto ng intelligence operations at naging dahilan upang maging mas mahigpit na sa oversight sa intelligence community. Ito rin ang nagbigay ng konkretong ebidensya na sa ilalim ng Cold War, handa ang ilang mga ahensya ng gobyerno na mag-eksperimento sa teknolohiyang makakamatay upang maisulong ang kanilang mga interes. Number 5. US Air Force was developing a gay bomb. Ang teorya tungkol sa US Air Force na umano'y nagde-develop ng gay bomb ay isa sa mga kakaibang conspiracy theories na kalaunan ay napatunayang may katotohanan. Noong 1994, lumabas ang mga dokumento mula sa Wright Laboratory ng US Air Force na sinasabi na ang isang proyekto nila ay naglalayong bumuo ng iba't ibang uri ng non-lethal chemical weapons na pwedeng gamitin sa psychological warfare. Isa sa mga pinaka-eksperimental na sandata na iminungkahi ay ang tinaguriang gay bomb, na isang uri ng chemical bomb na may halong pheromones o mga chemical compound na pinaniniwalaang magpapataas ng sexual attraction sa kapwa kalalakihan. Layunin ng gay bomb na pataasin ang posibilidad ng homosexual na atraksyon ng mga sundalo ng kaaway sa isa't isa, lalo na sa mga lalaking sundalo, na sa teorya ay magpapahina ng kanilang disiplina at organisasyon sa gitna ng labanan. Ang ideya ng ganitong klaseng sandata ay inilahad sa isang 3-page proposal na kung saan ipinaliwanag ng Wright Lab na ang epekto ng gay bomb ay inaasahang magdudulot ng pagkakagulo sa loob ng mga sundalo ng kalaban, habang naiiwasan nila ang pisikal na pagkakamatay ng mga sundalo. Iminungkahi nila na ang ganitong uri ng chemical weapon ay maaaring gamitin bilang paraan ng non-lethal incapacitation. Bagaman hindi aktwal na naisakatuparan ng gay bomb, ang proposal ay nakatanggap ng pondo mula sa Defense Department's Chemical and Biological Warfare Program na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, na nagpapatunay sa seryosong pagkukonsider sa ganitong klaseng teknolohiya. Samantala, kamakailan lamang natuklasan ng gay bomb proposal noong 2004 sa pamamagitan ng Sunshine Project, na isang watchdog group na naglalayong bantayan ang mga biological at chemical warfare programs ng gobyerno ng US. Nang mailabas ang dokumento sa publiko, tumanggap ito ng matinding kritisismo mula sa publiko, media at mga eksperto na itinuturing itong isang unethical at kontrobersyal na paraan ng psychological warfare. Bagaman ang gay bomb ay hindi kailanman umabot sa aktwal na production o deployment, ang katotohanang isinasaalang-alang ito ng US Air Force ay nagpapakita ng malalim na interes ng military sa pagsubok ng mga hindi tradisyonal at kontrobersyal na pamamaraan sa labanan. Number 6, Operation Snow White. Ang Operation Snow White ay isang conspiracy na isinagawa ng Church of Scientology noong 1970s upang burahin o manipulahin ang mga dokumentong hindi pabor sa simbahan mula sa mga government agency ng United States. Ang operasyon na ito, na sinasabing pinakamalaking domestic spying scandal sa kasaysayan ng US, ay may layunin na protektahan ang imahe ng Scientology at maiwasan ang pagbabayad ng malaking tax sa pamamagitan ng pagpeke at pag-aalis sa anumang official records na maaaring magdulot ng masamang reputasyon sa organisasyon. Samantala, pinamunuan ni Mary Sue Hubbard, na asawa ni Scientology founder L. Ron Hubbard, ang malawakang operasyong ito na kinabibilangan ng pagpasok sa mga gusali ng gobyerno, pagnanakaw ng mga dokumento at paggawa ng mga fake identities para makakuha ng access sa mga sensitive information sa loob ng mga agencies. Samantala, humigit kumulang 5,000 agents ng Scientology ang nakibahagi sa operasyon, na kung saan tinatarget nila ang mga agency tulad ng Internal Revenue Service o IRS, Department of Justice o DOJ at Federal Bureau of Investigation o FBI. Gayunpaman, nadiskubre ng mga awtoridad ang operasyon noong 1977 nang magsagawa ng raid ang FBI sa opisina ng Church of Scientology sa Los Angeles at Washington DC, at natagpuan ng mga detalyadong plano at libu-libong mga dokumento na nagpapakita ng ilegal na mga aktibidad na isinagawa ng simbahan laban sa gobyerno. Sa kabila ng pagtatangkang itago ang mga ebidensya, 13 na mga leader ng simbahan, kasama na si Mary Sue Hubbard, ang nahatulan ng iba't ibang kaso gaya ng pagsasabwatan, pagnanakaw at obstruction of justice. Samantala, ipinakita ng Operation Snow White na ang pagnanais ng Scientology na protektahan ang sarili laban sa kritisismo ay umabot na sa sukdulang paglabag sa batas at pagsasagawa ng systematic spying laban sa pamahalaan ng US.
Ang Operation Snow White ay isang mahalagang paalala ng panganib ng mga organisasyon na gumagawa ng mga ekstrem na hakbang upang mapanatili ang kontrol sa kanilang reputasyon at impluwensya. Number 7, the Watergate Scandal. Ang Watergate Scandal ay isang sikat na conspiracy theory na napatunayang totoo at nagresulta sa pagbibitiw ng Pangulo ng US na si Richard Nixon, ang kauna-unahang Pangulo ng bansa na nagbitiw sa pwesto. Nagsimula ang iskandalo noong June 17, 1972 nang mahuli ang 5 lalaki sa loob ng Democratic National Committee o DNC headquarters sa Watergate Complex sa Washington, D.C. habang nag-i-install ng wiretapping devices at nagtatangkang magnakaw ng dokumento. Habang inisyal na itinanggi ng administrasyon ni Nixon ang anumang pagkakasangkot, unti-unting lumabas na ang mga lalaking ito ay may koneksyon sa re-election campaign ni Nixon, ang Committee for the Re-election of the President o CRP, na nagtulak sa publiko na pagdudahan ang kanilang mga motibo. Sa pamamagitan ng masusing investigasyon ng mga mamamahayag mula sa Washington Post na sina Bob Woodward at Carl Bernstein at ng US Senate, natuklasan ng isang malawakang cover-up scheme na pinamunuan ng ilang mga pangunahing tao sa administrasyon ni Nixon upang pagtakpan ang kanilang pagkakasangkot. Lumabas na inutusan ni Nixon ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang FBI at CIA, na pigilan ng investigasyon sa kaso. Ang mga audio tapes mula sa Oval Office na nirecord ni Nixon mismo ang naging pinakamalakas na ebidensya na nagpapakita ng kanyang direktang pakikialam at kaalaman sa pagsasabwatan upang hindi siya makasuhan. Kaya naman noong 1974, sa gitna ng mas mabigat na ebidensya at tumitinding pressure mula sa publiko, nagbitiw si Nixon upang maiwasan ang impeachment. Ang Watergate Scandal ay nagdulot ng malalim na epekto sa politika ng United States na nagresulta sa mas mahigpit na transparency laws at accountability measures para sa mga public officials. Ang iskandalong ito ay hindi lamang nagpatunay sa isang malalim na conspiracy ng pang-aabuso sa kapangyarihan, kundi nagbigay rin ng leksyon tungkol sa kapangyarihan ng media, checks and balances sa gobyerno, at ang kakayahan ng sistema na papanagutin ang kahit ang pinakamataas na pinuno ng estado sa kanyang mga maling gawain. Number 8, the Tuskegee Syphilis Study. Ang Tuskegee Syphilis Study ay isang kontrobersyal na eksperimento na nagsimula bilang conspiracy theory at kalaunan ay napatunayang totoo. Noong 1932, ang US Public Health Service o PHS ay nagsagawa ng isang 40 years na pag-aaral sa mga African American na lalaki sa Tuskegee, Alabama upang pag-aralan ang natural na progression ng untreated syphilis na isang sexually transmitted infection. Ang eksperimento ay kinasangkutan ng 600 na lalaki na kung saan 399 sa kanila ay may syphilis at 201 sa kanila ang walang impeksyon. Ngunit hindi sinabi sa kanila ang tunay na layunin ng pag-aaral. Sa halip, sinabihan lamang sila na sila ay ginagamot para sa bad blood, na isang malawak na term na ginagamit para sa iba't ibang uri ng sakit. Ang mga kalahok ay pinangakuan ng libreng medical examination, pagkain at insurance para sa kanilang libing. Samantala, kahit na noong 1947 ay napatunayan na ang penicillin ay isang mabisang lunas para sa syphilis, sadyang hindi ginamot ang mga kalahok na may syphilis upang maipagpatuloy nila ang pag-aaral at makita nila ang mga epekto ng untreated syphilis. Sa loob ng ilang dekada, ang PHS ay tahasang pinigilan ang paggamot sa mga ito at sinadyang iwasan ang pagbibigay ng lunas sa mga kalahok na may sakit, kahit na sa kabila ng pagkalat ng impeksyon at pagkamatay ng maraming pasyente. Gayunpaman, natapos lamang ang pag-aaral noong 1972 nang mabunyag ito sa media at naging malaking eskandalo na nagresulta sa pampublikong galit at hindi pagsang-ayon ng publiko dahil sa unethical medical practices ng gobyerno. Samantala, ang pagiging totoo ng Tuskegee Syphilis Study ay itinuring ng publiko na ang mga nag-eksperimento ay walang konsensya at matinding diskriminasyon ang naranasan ng mga African American na hindi binigyan ng tamang impormasyon o medikal na tulong. Ang iskandalo ay nagbunsod ng pagbuo ng mas mahigpit na ethical guidelines sa medical research, kabilang ang requirement na pagkakaroon ng informed consent, regular na pag-review ng mga experiment, at proteksyon sa mga karapatan ng mga kalahok sa research studies. Number 9, the Gulf of Tonkin Incident. Ang Gulf of Tonkin Incident ay isang insidente na nagbunsod ng pagsali ng United States sa Vietnam War at isa ring conspiracy theory na kalaunan ay napatunayang totoo.
Noong August 2 at 4, 1964 ay iniulat na 2 beses na inatake ng North Vietnamese forces ang 2 US Navy destroyers, ang USS Maddox at USS Turner Joy sa Gulf of Tonkin. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa Gulf of Tonkin Resolution na ma-involve ang military ng US laban sa Vietnam nang hindi na nangangailangan ng opisyal na deklarasyon ng digmaan. Samantala, ang unang insidente ay naganap noong August 2 na isang tunay na pag-atake na kung inatake ng Vietnamese forces ang US Navy destroyers, subalit ang ikalawang insidente na naganap noong August 4 ay kalaunan napatunayang walang basehan o hindi nangyari. Batay sa na-declassified na dokumento at mga tapes, lumabas na walang aktwal na pag-atake ang naganap sa ikalawang insidente at sa halip, ito ay resulta ng maling interpretasyon ng mga radar at sonar signals na tumungo sa paniniwalang sila ay binomba ng mga North Vietnamese patrol boats. Sa kabila ng kawalan ng kumpirmasyon, iniharap pa rin ito sa publiko bilang aktwal na pag-atake at ginamit ni Pangulong Johnson ang insidente upang makakuha ng suporta at mas lalong idiniin ang matapang na presensya ng militar ng Vietnam. Gayunpaman, ang totoong nangyari sa Gulf of Tonkin incident na isang manipulasyon ng impormasyon ay nalantad noong 2005 sa pamamagitan ng mga na-declassify na military records at pag-amin ng mga dating opisyal. Inamin ng mga opisyal na ang ulat ng ikalawang pag-atake ay pinalala at ginamit lamang bilang propaganda. Kaya naman ang iskandalong ito ay nagresulta sa pagtaas ng duda ng publiko sa gobyerno ng Amerika. Samantala, ang Gulf of Tonkin incident ay nagsilbing halimbawa ng paggamit ng gobyerno ng misinformation upang mabigyan ng katuwiran ang pagsisimula ng isang digmaan. Ang pagkakabunyag nito ay nagbigay ng leksyon tungkol sa transparency at ang pangangailangan ng accountability ng mga leader sa paggamit ng kapangyarihan, lalo na pagdating sa usaping makakaapekto sa buhay ng libu-libong sundalo at sibilyan. Number 10. The Iran-Contra Affair. Ang Iran-Contra Affair ay isang conspiracy theory na napatunayang totoo at isa sa pinakamalalaking iskandalo sa kasaysayan ng gobyerno ng United States noong 1980. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ronald Reagan, nadiskubre na lihim na pinunduhan ng US ang mga anti-communist na rebeldeng tinatawag na Contras sa Nicaragua, sa kabila ng pagbabawal ng Kongreso sa anumang tulong militar sa grupong yon. Ang ibinigay na pondo para sa mga Contras ay upang magbenta ang mga ito ng armas sa Iran, na isang bansa na kung saan nakabanned ang anumang commercial activity or trades noon at itinuturing na kaaway ng US sa panahong iyon dahil sa hostage crisis na naganap noong 1979 na kung saan binihag ng mga Iranian militants ang mga Amerikanong diplomat sa Tehran. Samantala, ang operasyon ay ginawa ng palihim at isinagawa ng mga opisyal ng National Security Council, kabilang na si Lieutenant Colonel Oliver North. Ang plano ay ang magbenta ng mga armas sa Iran sa kabila ng ban na nagaganap, at ang pera mula sa bentahan ay palihim na ililipat sa Contras upang suportahan ang kanilang laban kontra sa Sandinista government sa Nicaragua. Bukod sa paglabag sa embargo o banning ng commercial activity, ang pagbebenta ng armas sa Iran ay isang paraan din upang mapabilis ang pagpapalaya ng mga Amerikanong bihag sa Middle East na hawak ng mga pro-Iranian groups. Gayunpaman, noong 1986 nabunyag ang buong operasyon ng isang Lebanese magazine ang naglabas ng impormasyon tungkol sa armas for hostages na transaksyon. Sinundan ito ng isang congressional investigation na nagpakita ng mga patunay ng cover-up at pagsisinungaling ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang pagwasak ng mga mahahalagang dokumento ukol sa kaganapang ito. Habang ang ilang mga kasangkot tulad ni Oliver North ay napatunayang nagkasala, kaya naman marami sa kanila ang nakatanggap ng presidential pardon mula kay Pangulong George H.W. Bush noong 1992. Samantala, ang Iran-Contra Affair ay naging simbolo ng abusadong kapangyarihan sa loob ng gobyerno at ang pagsisikap na manipulahin ang mga batas para sa pampulitikang interes. Ang iskandalong ito ay nagdulot ng malawakang hindi pagtitiwala sa gobyerno ng US at nagbigay diin sa importansya ng checks and balances.